Okay, once again, good afternoon. Welcome sa atong afternoon service. And we thank the Lord na naatat nanan karon. Okay? So we are still in the People in the New Testament series. Kunya na ta sa Jesus Christ number 51. Number 51, and still the manifestation of the earthly life of Christ. Ika 51 sad. Did soul stand? Bagampo ta? Most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for giving us another opportunity to learn about you. And we pray, dear God, that you will give us wisdom. Allow us, O Lord, to understand every words na among mabasa sa imong pulong. And the lesson that we need, O God, I know that kaming tanan, managlahi mi o panginahanglan. And I believe, dear Lord, that you can meet all of those need. So we pray that you will allow us, O God, to receive every lesson that we need in our life. And please use me, O God, empower me once again this afternoon. I pray that you will allow me to deliver your message, O Lord, according to your will. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is Jesus Teaches on the Subject of Hell. Hell, mga igsoon. Kinsay ganahan mo adto, musuroy dito. Usa lang ka adlaw. Wagi nangandoy. Way nangandoy maadtog impierno. Pero mga kaigsunan, ang mga tao, di po maminaw unsaon pag-adtog langit. Once nga di nimo ma-secured ang imuhang kaugalingon, samtang buhi pa ka, nga makasiguro ka, nga kung mamatay ka, langit ka, impierno jud ka. Klaro kayong gingon sa Bible that you should know that you have eternal life. Now, if you don't know that you have eternal life, kay wala ka kaybaw, para di mo ignorance mga igsoon, but it cannot excuse you. Kay usak sa kahigayon sa imong kinabuhi, nakadawat jud ka sa mensahe sa Ebanghelyo. So, kung wa nimo na paniguro nga kung mamatay ka, langit ka, way laing lugar para nimo after your death, impierno gyud. Impierno. So, gitudlo sa Ginoo diri mga igsoon, unsa ni ka delikado ning lugara. Unsa ka grabe ning lugara mga igsoon. So, mo na atong isgutan karon ay tulo ka puntos atong isgutan this afternoon. Number 1, peril of sin. Di agyo diri nagsugod ang tanan. Peril of sin emphasizes the danger of sinful actions. Jesus uses the vivid imagery of cutting off one's hand if it causes sin to avoid being cast into hell. So, ayon yung sabtaha nga si Kristo, grabe, cruel kayo, ipaputol yun, metaphor ni. No, imagery. So, imaginary, mga kaigsunan. So, ingon ana siya ka importante. Nga dili yun nato tugutan, nga kaning atong kinabuhi, mahimo siyang instrument to commit sin. Magamit sa yawa ba? So, in Mark chapter 9, atong sabton ang bersikulo, Mark chapter 9, 43 to 44. (43 to 44), the Bible says, "And if thy hand offend thee, cut it off. It is better for thee to enter into life maimed than having two hands to go into hell, into the fire that never shall be quenched." Mas maayo pa, according to the Bible, mas maayo pa nga kanang magpabilin ka sa imong kinabuhi nga bakul. Kaysa tibuok ang imong lawas apan tuwa ka sa impierno. So pasabot ba ani nga putlon gyud na nato ato ang mga part sa lawas every time mo commit siya sala? No, aribiya ni sa mga senses nato. So sense of touch, kamot. Ilong, mata,
So kung pampapaso na tanang mga senses na to, unsay itsura na to? O kung literal ni mga kaigsuonan, kinsa diri nga nahurot na ang tanang senses nimo. Dili ingon anak ka cruel ang Ginoo. Pero na siya mensahe mga kaigsuonan na kung naay gibuhat ang imong kamot nga sala, ang imong putlon ang deeds. Putla ang deeds. Mortify the deeds of the body. Very clear ang instruction sa Ginoo. Patya ang mga kalihukan sa imong unod. Di ba? Mas maayo pa imo nang i-consider nga wa ko'y kamot. Di na ko, ay lagputla. Pero ayaw na siya tuguti nga mahimo siyang instrument sa pagpakasala nimo. So naidaghan mahimong sala sa kamot oy. Mao nay hunongon nato. Nakasabot na? O unsa man ang pinaka-last nimo na remember nga gibuhat sa imong kamot na naka-consider ka nga sala to. Ha? Unsa man? Nakahinumdom pa mo? Kagahapon di ay. Napa mo na hinumduman? Ang pinaka-last yun nimong na-remember nga gihimo sa imong kamot nga sala. Ang wala paghuli sa tithes. Dili baya ang kamot mo uli, no? Pero, maganda dili gimando. Pero ang kamot mo ni trabaho god, luuyas kamot. Maogi kuan, mura siya og kanang gunman ba? Di ba? Maotoy atong hunungon ang sala. Ayog tuguti nga kanang imong gibuhat, mauna siya may makaingon mga kaigsunan, nga ang imong kinabuhi magmiserabli. We believe that salvation is eternal. So kung Kristohanon ang giingnan ani mga igsoon, it doesn't mean nga mawala ang imong kaluwasan kung makahimog sala ang imong kamot. Wala nang giingon si Ginoo. But God will allow you also to experience a taste of hell in your life in this world. Kaya ang Kristohanon nga nagpuyo sa sala, di gyud magmalipayon. Amen. Di gyud magmalipayon. Pasalamat ka nga di ka hukasan sa kaluwasan. Pasalamat lang gyud ka na. Pero mas nindot baya ikinabuhi atong kinabuhi nga malipayon mga kaigsuonan. Mas nindot baya ipuyo ang atong kinabuhi nga madinaogon. Mas nindot ipuyo ang atong kinabuhi nga nagamit sa nagbuhat. No, dunay gitawag mga igsoon na nahimo gyud nimo nga kanang na-delight nimo imong self ngadto sa Ginoo. Mas nindot gyud na before ta mga matay diri. Na-delight nimo ang imong kaugalingon ngadto sa Dios. So it means nakabuhat kag something nga gisugo sa Ginoo, nga gikalipay sa Ginoo, ug nakita sa Ginoo nga nalipay sad ka. Mao nay delight. So sa dihang na delight nimo imong self, mao nay pinaka malipayon gyud nga portion sa imong kinabuhi. No? Kay ma-feel magyud nimo resibuhan man gyud ka sa Ginoo gyud nga nalipay siya. Pero kung wa siya nalipay sa imong gipambuhat, mao na matagamtaman sa gyud nimo ang kasakit, kaguol, no? Kamingaw sa kinabuhi. Kay wa gyud lami gyud. In verse number 44, the Bible says, where kanang lugara, where their worm dieth not, and the fire is not quenched. Mo na kuan kapait ang impierno. Unsa siya ka delikado kung ang sala mga kaigsuonan dili matangtang sa Ginoo sa kinabuhi sa tao tungod kay wa niya gidawat ang kaluwasan. Mao ni ang delikado kung ang nakadawat ani nga mensahe wala pa naluwas kay literal jud na impierno ang padulngan anang tawhana. So it's either you are going to submit it to God, ang imong mga sala, and then you are going to receive Jesus in your life as your personal Lord and Savior, then maabswilto kaning lugar mga igsoon. Kaning kayo nga dili mapaong. Kaning gisulti sa 44, ang mga ulod dili mamatay.
So may buhaton sa ud. Na unsay prinsipyo sa ud mga igsoon? Unsa may pangitaon niya? Mangita gyud siya makalusot siya mga igsoon. Unya mukaon na siya dito sa ilawom. So, tanawa imong naong nabanay mga lungag. Mo na iyang paborito. Musud na diha sa imong ilong, mugawa sa imong mata. No? Sud sa imong baba, lusot sa dunggan. Mo na iyang paborito playground. Kaya nga naman, mura ba o ka ng, murag usa ka bato ba nga, daghan kay kagianan. Di mamatay nga ud. Unsa ka sakit, mga igsoon nga himong mabati. Wa kay mahimo. Kay pirti mang sakita sa kayo. Unya, gipakapinan pa sa mga ud nga di magamatay. And mind you, way be agisgutan diring gidakon sa ud. Mo na giingon, surprise! Na? Sa imo kang una-una, unsa kay gidakon sa ud dito, tingali murag bitin. Himsog kayong mga uhod dito kay digon mga matay unsa na nakadagko. Mo na i-secure lang gyud ninyo mga igsoon nga luwas ka. Amen. Kay kung nasiguro nimo nga luwas ka, wala ka ani. Absuelto ka aning lugar. Ug mauni nga lugar mga kaigsunan nga dapat kahadlukan nato nga di gyud ta maadto ani. Lalimat nga giunsa pag emphasize sa Ginoo. Tanawa, into the fire that never shall be quenched. Sa 44, gibalik mga igsoon, where their worm dieth not and the fire is not quenched. Kinsa may maadto dito? Ang mga makasasala nga wala napasaylo sa Dios. Ang pasabot na ng pagpasaylo mo ang pagdawat sa kaluwasan. Kay dili pasabot mga kaigsunan nga dili nako dawaton di ay ang kaluwasan, mangayo lang kung pasaylos Ginoo. Pwede na tingali na. Dili man. Ibutang nato nga pasayloon ka sa Ginoo. O karon, dili baya tanan na pangayuan nimong pasaylo. Kay ang ihatag sa Ginoo nga pasaylo nimo, kana lang imong gipangayo. Unya na hinumduman ni mo tanan. Hantod na itong sa unang panahon. Wala. So, bayranan to siya. Impierno may bayad, anak. For the wages of sin is death. Pero sa dihang gidawat nimo si Kristo, ang kanang sala nimo today, ang sala nimo yesterday, pasayloon sa Dios. Automatic, limpyuhan ka sa Ginoo, pinaagi sa iyang hamiling dugo, himuon ka niyang brand new. Ang gisulti sa Bible, a new creature. Old things are passed away, and all things become new. Ginindot sa Ginoo, balik ang imong kinabuhi. But if you are going to allow sin again to take control of your life, dili ka mapunggan ba? Dili nimo siya mabadlong, dili nimo siya mapapahawa sa imong kinabuhi. So ang nahitabo kaning mga badlongon kundi nimo badlongon, mupadayon man na. Di ba? So kung ang mga senses sa imong kinabuhi nga mga badlongon, dili nimo hinay-hinayon og badlong, kaniyang gisgutan diri kamot man. Dili na nimo badlongon, mupadayon na siya sa pagpakasala. Mao nay gisugo sa Ginoo, mortify therefore the deeds of your flesh. Put to end. Pahununga ang mga binuhatan sa imuhang mga kamot. So that is the peril of sin. Number 2, punishment of hell. Punishment of hell. Continue with the metaphor of cutting off a foot if it leads to sin. Again, warning of hell's severe punishment. So kung naputlan kag kamot,
sa point number 1. Karon ang problema, ang point number 2 na sa kay kusog kay kamanikad. Grabe ang imuhang tiil. Pataka laglakaw bisag asa pa dong. Dili careful sa imong steps. So, para lang di ka maimpirno, putlo na nimo. Wa na. Baldado na ka. Di ba? Pero metaphor na lagi. Unsa may mga pwedeng buhaton sa imong tiil nga makonsider nimo nga sala na siya. Asa man ka katapusan ni adto nga dili maayo. Kay sultian ta ka kung dili mo respond ang tiil nga mulakaw siya kay para makasala ka, you cannot reach there. Kay di man gyud mo volunteer ang kamot, ako lay lakaw. Or mingon din ang lawas, sige lang, mahina-hina na lagi nato ni og kanang kamang-kamang old style ba inod. Di man. Ang chance ra gyud sa usa ka makasasala nga makaabot siya sa lugar diin siya magpakasala ang tiil. O imagine na ninyo diin mo gani last time, pinaka-last. Kanila pinaka-last kay lisod na gani hinumduman kay kaning makasata, di man din nato hinumduman. O, asa ang pinaka-last nimong giadto? Diin ka gihatod sa imong tiil. Para makasala ka. Ngano nakasala si kamot, gihatod ni tiil. May na nagkamot. Kuha pa ko gihatod ni tiil, dili tanako tumahimo. Pero tagsa-tagsa mas Ginoo. Ay mo kabalaka, putol mong duha. Diba? So kung literal na mga kaigsunan, perting luoya, mahukman yun sa kuan yun, cut off yun. Pero kita, gitudluan ta sa Ginoo mga igsoon. Hinumdumitong mga lakang nimo. Mawita na, kanang sa panultiyon nato mga kaigsunan, magbantay mo sa mainyong mga lakang sa kinabuhi. O siyempre pasabot na mga plano sa kinabuhi. Mga lakang. Diba? Naagid siya sa tiil. Mga lakaw sa kinabuhi. Kaya nga naman, adto ka na ihatod sa kadautan kung dili ka mag-amping. Unya kita nga mga Kristohanon, ang pinakaamping nato nga mabuhat sa atong kinabuhi, nga magiyahad ta sa Biblia. Kaya kung walay Biblia atong kinabuhi, mga igsoon, kung unsa ray feel nato nga atong buhaton, unsay makita nato, labi na kusog na kay TikTok ron, may sundon-sundon, awa na. Wa mo kay baw, kita makasasala man ta, unya ginluan ta sa Ginoo. Gigamit na mga igsoon TikTok, pero ang tinuod na nanuktok ang yawa og balik. Tok-tok na, tok-tok. Nanuktok ang yawa og balik kay gusto siya mubalik sa imong kinabuhi. Para lingaw-lingaw na sad niya imong unod. Di ba? Hantod nga makabantay na lang ka ang imong tiil, tuan na ni balik na sa pathway sa sala. Unsay punishment? Klaro kayong giingon sa Bible 45. And if thy foot offend thee, cut it off. It is better for thee to enter halt into life than having 2 feet to be cast into hell, into the fire that never shall be quenched. In 46, where their worm dieth not, and the fire is not quenched, nag-away si kamot og si tiil, parihar man di ay silag padulngan. Mauna. Because there is no other hell. Usara na siya. Managlahi ang sala nga gihimo, managlahi ang nihimo og sala, pero usaray padulngan. Pag miyong kag impierno, kayo nga di mapaw, ud nga di mamatay. Perting himsuga aning udag yun. So, according to the Bible, it is better nga makripol ka kaysa madaot ang tibuok ni mong kinabuhi. So, sa may mensahe, anak, ibutan na itong istorya, dunay invitation padung sa sala. An invitation to sin. Oh, bay, kuyog tabay.
So, depende na nimo, di makapwede ko yoron. Pero mo agree ka, si tiil, wa na. Mo na mo, kuhan nimo dito, mo hatod nimo dito, asa mo magpabadlong. Di ba? So, kana, mo na atong bantayan. It's better to cut that off. Mas maayo pa mawagtangan kag friend. Mas maayo pa mawagtangan kag relatives. Mas maayo pa mawagtangan kag mga peers sa imong kinabuhi. Kaysa ikaw ang tibok ni imong kinabuhi, masilutan ngadto sa kadautan. Because in life, mga kaigsunan, sa musugot sa day, we cannot keep everything. Nagyan ay matawag na to nga, we need to let go. Let it go. Diba? Just let it go. Kamu, kadungog kayo mo, maprusin ko na inyong utok. No, somewhere. Nagyod na yung portion sa atong kinabuhi nga kinahanglan nato i-sacrifice. Kung si Christ ni-sacrifice sa tibuok niyang kinabuhi para nato, ang gihangyo ra gyud sa Ginoo nato a portion of our life that we must sacrifice in order to protect mga igsoon sa atong kinabuhi nga giluwas na sa Ginoo. Kung mga luwas na ha, ako sigurado man ko kung luwas mo. Pero kung dili pa kaluwas, literal nga impierno padulngan nimo. Na tungod sa gibuhat sa imong tiil. Pero sultian ta mo mga kaigsunan, dili man gyud tinuod ang sala mo nakaingon nga maimpierno ka. Na impierno ka tungod kay wa nimo dawata ang solusyon sa imong problema. Your rejection to the Savior. That is the reason why you will go to hell. Kay wa naman na bayad man gyud na kay nakasa man ka. So that is the penalty of your sin. Pero gitagaan na magugag remedy. Kay kung wa pa to'y remedy, ang sala gyud hinungdan nganong maimpierno ta. Pero naghatag na magug remedy ang Ginoo. Naghatag na siya og solusyon sa imong problema nga perting dakua. So sa iyang solusyon, gipakamatyan kaniya. Gihatag na iyang kinabuhi. Naghatag siya sa iyang kinabuhi dito sa Calvary. Tanang dugo niya giagas para mahugasan tanan. Hanto jud sa pinakakatapusang to sa iyang dugo, ison hurot. Gihatag niya iyang kinabuhi. Nanay solusyon. Wa nimo gidawat. So kinsa may nakaingon na impierno ka? Ang sala o ang imong rejection? Mao na nahimong reason nganong maimpierno ang mga tao. Mao na kita nga mga Kristiyanon, di ta mohunong og sulti nila sa solusyon. Kay bala dili mapunta sa imo ang blame. Kay again, sa musugot kag sa dili, naman kay mga tao nga sa imo naka-assign. Imo naka-assign sa imo ba to tell. Nga naman, ikaw may kaila. Ikaw may nakahibaw asa siya. So you need to take time to go and tell that person about the gospel of the Lord. I-reject niya, iyan na nansa. Pero wala mo yung na, ikay sa. Ikay nakasa. So asa ni mo gusto maadto ang sin? Mo resulta ra ba gyud na? Tell them about the gospel. Kung balibaran ka, di na nimo problema. Pero kung modawat sila, pagkaninduta sa ganti mga igsoon. Na ay punishment. So never underestimate the punishment of hell. That is a lifetime, never-ending torment. Torment gyud mga igsoon. Mura kang kanang gidakop para patuganon, gitorture. Mura ka gitorture, way hunong nga pagtorture mga igsoon. Mura na itur nga perting batia. Nindot man taning tour nga makakita kag daghan kaayo. O itur ta ka. Tuagi kuan man gi pasakitan man hinoon. Oy pagture oy, amo na ba? Monitor na to, pagture oy, o torture di ito. Dili lalim igsoon nga ingon anang mahitabo. Pero what ay mahimo, it is written. We cannot change this.
Once nga maimpirno ang imong kalag, this is the situation of your soul in hell. Mauna siya. So tungod lang gyud kay wa nimo gipugnan ng imong tiil. Tungod lang gyud. Pero lagi ang inyong mga dagway, luwas man ko. Luwas man ko. Pero i-try gyapon. Let your feet send you wherever you want to go to commit sin. And wait for the result of your life. Kita nga mga linuwas na, nagpuyo ta sa sala, di gyud ta magmalipayon. For sure. For sure. Nga naman, pastor, remember ha, sa dihang gidawat ni mo si Christ, kinsa iyang gipapuyo sa imong ginabuhi? The Holy Spirit of God. Nipuyo na siya sa atong kinabuhi. Karon ang pangutana, naabay panahon nga mohawa siya? Naay panahon nga mohawa ang Holy Spirit? Wala. I will never leave thee, nor forsake thee. So, here's the thing. Imo jud gitugutan nga makasala ka. Unya, nag-expect ka magmalipayon o imong kinabuhi, nag-uol man ang balang espiritu? Naalagi ang hari lagi. Pero muraman og kuan kanang gipaubos man gamay ang bandera. Unsay pasabot ana? Di ba pag naay namatay nga mga hero kanang mga government official, gipaubos gamay ang bandera. Mo bitaw na inigkuan kanang sa mga school, i-make sure gyud na nga ang bandera nakasungko gyud dito sa ibabaw. Kinahanglan ang kanang puwa na agyod sa ubos. Kay mga sipyat ganina, perting gubutas kinabuhi. Yun na. Mga igsoon. So, wa man ka nagmalipayon lagi, naa naman unta ang hari diha nagpuyo. What happened? Nganong war freak man kaayo ka, Kristohanon man ka. Ibutan na to ingon ana. Nganong muraman gihapon ka og kanang under siege or preparing to attack. Nganong ingon ana man ang imong kinabuhi, muraman og kanang gamay lang nga usa ra ka araw gitira sa imuha, attack usa ka batalyon. Nganong naaman ang naka-engage man atong utok og war? Di man peace. Malikayan ba nato mga kaigsuonan nga di gyud ta masakitan sa tibuok natong kinabuhi? Nagyoy mahitabo nga mapasakitan ka. Karon napasakitan ka. Unsa may mo response? Mo nay mo matter. Mo nay mo matter. Because it reveals who is in the throne. Amen. Sa dihang si Kristo gilutos, sa dihang si Kristo gibiay-biay, sa dihang si Kristo gibulalan, sa dihang si Kristo mga kaigsuonan gibuhatan sa tanang sakit sa iyang kinabuhi. Para to nato. Did He say something in return to the people who did it to Him? Wala. Sama siya sa karnero nga naghilom ra gyud. Nagpadong didto mga kaigsuonan sa ihawan. So, ang mga Kristohanon nga mga palaway, may gikinanglan lagi yun, may. Tanawa ra gud ni mga Kristohanon nga palaway, Ayaw mo pag una-huna nga, ikaw may choose sa imong kinabuhi nga, ikay pirmi gamiton. Luoy man sad ang Kristohanon nga mo'y pirmi magpagamit, nga mo'y muhatag og kasakit sa ubang Kristohanon. Di ba? Kanang by chance lang ba nga, nakabuhat kag sipyat niya. Kanang dili gyud ikaw na lang pirmi. Lagi na lang ako. Pait pod na kayo. Di ba kanang randomly ba? O sa kadlaw kini gibuutan ba ning bata si Sabino nakasa si Sabino ni Raymart. So, sitol sila. Kay we seek peace man. Dili man pieces. Magbinunalay tahanton masinsiyo ni atong mga agtang mga igsoon daghang mga kuan diha. So, okay na, settle na. Pagkasunod,
Si Jemar nasad, nakasa ni Jemar. Randomly. Pero permi na lang si Sabino, dumot na ni. Di ba? Who is in control now? It is already the devil. So bisag luwas ta, tinuod luwas ta. Ang yawa pwede gihapon maka-take control sa atong una-una. Pwede gihapon siya maka-take control sa atong kinabuhi. Of course, not to do good, but to do bad. Siya mo hatag ni mong strength to disobey God. Unya sa diyang ni disobey ka, mga kaigsunan, it feels okay. I am still fine. Wala man lagi nahitabo. Di ba? So, ipakabaka ko na to ang Bible. O atong i-appreciate ang mercy sa Ginoo. Mercy na, mga igsuon. God has given you a chance. Kung gitagaan sa Ginoo si Jezebel, og chance to repent. Dili siya luwas. Kita luwas gud ta. Bunalan ta. Pero usbon ta sa Ginoo, mga kaigsunan. Pero kung i-choose gud nato nga mahimo tang hinagiban sa yawa o galamiton sa yawa para mo destroy og lain. Aw di lagi ka maimpierno pero sigurado jud kus bunal gyud. Because whom the Lord loveth, He chasteneth. Bunalan sa Ginoo ang iyang mga pinangga. Okay? But since kani nga message mga igsoon naka-focus ni sa mga unbeliever, ang ato na lang hunaw-hunaon, nabatay mga unbelieving friends, unbelieving relatives, unbelieving parents. Oh. Ikaw may nakadungog ani. Pero sila may mopadung dito. What will you do? What will you do? Mingon na baka nga, di na ko maadto anak pastor kay luwas man ko. Sila di ay. Sila di ay. Basta na impierno sila tungod kay ikaw ni claim ka nga Christian ka, pero ikaw mo yung nahimong problema sa ilang kinabuhi. Ikaw mo yung nahimong bugat. Ikaw mo yung kusog kaayo nga mag-badmouth nila. Di ba? Namalikas ka sa ilang atubangan. Pero claiming ka nga nagdala-dala ka sa Bible, nagsimba ka sa Lighthouse Bible Baptist Church, preaching about God's Word. Unya ang kinabuhi nimo mga igsoon, lupig pa sila. So ikay nakaingon nga maimpierno sila. Unya kay ba na makag-asa pa dong. Amo na imong gituyo kay ganahan ka maimpierno sila. Kay nakaibaw ka nga kung dili sila makadawas kaluwasan, maimpierno mo gini makabaws na gyud ko ani. Dautan ka nga Kristohanon. Ang kuyaw anag nagkuyog mo dito. Nganong makauna-una makagingon ana nga ang kanang Ginoo gigamit pa nimo sa imong pagpanimalos. Naningkamot ka nga di nimo sultian ani, di ko ni sultian kay para makatilaw ning tawanan ni kay maldito kayo. Maningkamot jud ka nga wa jud makaduol magdag Bible. Dautan ka nga Kristohanon. Mura kagwa ka pamahawg Biblia. Nyaw apa gyud ka paniud to, wala ka panihapon. Ug pulong sa Ginoo. Si David, gi-make sure gyud na niya. Morning, noon, and night. Mo-feed gyud siya sa pulong sa Ginoo. O mo na sikreto ni David. Unsa nahimo siya kunsa? A man after God's own heart. Nya kita mag-expect ta, mag-ingon ana ta. Unsa may feeding nato? Kumusta sa morning? Kumusta sa noon? Kumusta sa evening? O niya, gusto ta maparehan ni David? Layo ra. No? Perting layo ah. Na ay punishment sa hell. Do not be complacent nga ikaw di na ka maadto dito. Because you have loved ones, friends, people whom you know, people whom you love, na wa pa nakasiguro sa ilang kaluwasan. So para mahatod na to nila ang kaluwasan, do di na to maingnan sila physically, but they can see our life being changed. Sa dihang padadaan na sila sa Ginoo og mensahedor, moingon lang sila, pareha ni atong akong amigo, no?
Sige, bi, tudloi ko, bi. Pero pag sulti, baptis ka, no? Baptis ka, no? Oh, sir, baptis ko, sir. Ayaw na lang kong isuryahe. Kaya na ako imigong baptis. Belti man dito. O, ito'y pirmi, magagdan ako, mag-inom, ayaw na. Ayaw na, ito'y tigalgal na akong kasami. Luuyan ni mong baptisa ka. Gadamay-damay pa ka. Di ba? We are commanded to bring souls to God. Pero ang imong gibuhat is otherwise. Imong gipalayas ang mga kalag, palayo sa Ginoo. Tungod sa imuhang batasan, tungod sa imuhang at kanang kinabuhi. So, dapat mahadlok ta aning punishment of hell. Bisan tuod wala na ta ani. Let's care for those who are lost. Kay si Christ bitaw, wa man siya ipili mga igsoon, gipakamatyan magud niya tanan. So kung gipakamatyan sa Ginoo tanan, di ta mamili. Di ta mamili. Ultimo ha, katong naglansang niya sa cross, gipangayuan gyud niya diretso og pasaylo ngadto sa iyang amahan. Pasayloa sila kay wa sila kaybaw sa ilang gibuhat. Kita giunsa nato ning naglansang nato mga igsoon? Wala pa jud ka gilansang ka, yan ana kaglansang. Anak ka ha? Giunsa man dayon nimo dayon, yanaan man ka. Ako ba't gani ka na sa dan, tititan lang masuko? Unsa may natangtang sa imuhang part sa lawas sa dang gitititan ka? Titit. Masuko. Ambot lang yun, di ko kasabot. Tagay ko ninyo kuno og kanang inyuhang sugyot ba? Nganong ingon ana magyun na mga tricycle, motor. Sige na dyan ko pangutana ni kay pagpadong na mo diri, mo gihapon. Tanang motor, naagyo sila lane nga anhagyo sila diha sa pinakatunga sa dan. Di ka kaagi diri sa left, di pud ka basta-basta agi sa right. Kay naagyo sila sa tunga. Unya ang dagan in town 20. Kusog na kay na nilang 20. So kinahanglan pa ka nga ma-free ang kaning atbang para ka maka-overtake. Kay titita ni mo, mutitit naman po silang baos. Muro magkuhan nga, amo aning daan diri. Mauligi na tingali, sayop anang ganong gipinturahan na nilag kanang motor ng daan. Pinturahag motor, muro amo ni tanan. Yung tingin kisay mo, volunteer diha, mag-drawing po tag-auto diha sa... Para makaingon po tayo, apil me! O na auto. Mga suko og tititan. Pero dili sad mo respond kung imuhang hangyon. Tit. Ano ba? Respetar man na. Tit. Yeah. Tit, tit. Ano na? Tit, tit, tit. Suko lagi. Nga lang din na lang yun mo padaplin. Pwede naman ito skilled good. Pwede rin yun kinakiliran ka ng mga hinay managan kaya mo kinay balaod sa ato ang nasod. Di ba? Ari juga padaplin juga kung hinay ka ay patunga. Kaya what if na emergency, di lagpot ka, di why good ka, di kabahiran kay nga naman ambulansya ni Agi. Bumbero ang ni Agi, wa jud kay bayad. Mo na ka pait. Unya luoy in town kay ito ba katong mga nagdali, katong malate na, katong kuan wala man kamot in town ug wala pangitag paagi nga makalusot-lusot. May napon ni mga single, mao gyapon. Naagyapon sila diha subay nga unsa gud naa ng kanang portion sa dan unsa jud kay naa diha. Unya, nana babag-babag. Pero karon lang buntag padung diri. Nay motor nga di gyud mo kuan, di gyud nagyud siya sa tunga man kulisura sa ni side sweep ni ba. Nya naman may bata kuyog. Pasensya. Pag-abot sa unahan, kanang sa may iskina si Silex, ano rin din siya skilled, kaya na may dagang sakyanan. Kutanaw, ano yun siya. Wat ako na ulahi diri? Wala na siya, masih kalibutan. Kita, magbantay po tas itong kinabuhi o kung naabay na ugta si Luyo. Parihara ko na ka sa driving, daghan kay kag lesson makitaan diha.
You decide. Yan, ikay ni decide nga maghinay. What about the other vehicle nga nagsunod nimo? Mo ba ilang decision put nga mudagan sila og 30, 40, 50? Ang uban 20? Mudagan lang og 50 kung tuwa na sa probinsya? Uy, kanang probinsya, 100 na tanaw eh. Naay punishment ang hell. Dindiin na tani adto. Nanakay na tagsakyanan. Basig malayo ta ba? Naagi punishment ang hell. Number 3, and last, plea for purity. Plea for purity. Speak of plucking out an eye if it causes one to sin, illustrating the need for drastic measures to maintain purity. Kaning mata na to, mga igsoon, di man ni siya musulti, pero kung kaning matahan na to, napanibaba, daghan na kanig ika-istorya. Bisan gani, mga igsoon, kani atong baba, di man ikakita, pagkayaw-yawan. Di ba? Pero kani atong mata, daghan kay ni siya og napansin sa palibot. Unya, mo na ma-feed sa imong kinabuhi. So, ato na siya mo resulta dito, mga igsoon. So, kaning atong mata, kung mauni makaingon, makakos ba, nga maguba ang atong kinabuhi, pluck it out according to the Bible. In verse number 47, the Bible says, "And if thine eye offend thee, pluck it out. It is better for thee to enter into the kingdom of God with one eye, than having two eyes to be cast into hellfire." Nya ato na sa nang iliteral. Dili. Kaning mga pwedeng mahimo sa mata. Di ba? So, depende maguna. Kanang bitong patanawon ka, depende na sa imuhang ikaw ba? Kung unsay basa nimo sa imong nakita. So, if your heart is wicked, your eyes must be wicked as well. But if your heart is righteous, your eyes will be righteous as well. So, unsao man nato na pagpahunong, unsao man nato pagpatay sa mga deeds sa atong mata, mga igsoon, nga maoy mahimong cause nga makasala ta. Feed your heart or fill your heart with God's Word. Di ba? Kay para pag nakakita ka, di ba, pag nakakita ka, unya, ang Bible niingon siya nga, uy, sala na, di ba, mukuan din ta. Stop. Kaysa literal na imo na lang katon imong mata. Pero kung ang imong heart evil, amo imong pangitaon. Bisag kung sa kanindot mga kaigsunan, mingita jud kag sayop. Di ba? Adto ka sa kanang balay, nindot kayo, nindota. Purma, wa jud kay tingog-tingog ngano man nangita kag imong sawayonon ba? Mga lagi mga tao ingon na wicked eye. Tungod na silang wicked heart. Nindot ka imuhang kanang ang mga tao, ang ilahang report sa imuhang kinabuhi, nindot kayo. Pero ikaw, ang imong gipangita, asa tong bati. Tungod na sa imong wicked heart. Gigamit na imong mata to find fault, mga igsoon. So, ang solusyon, ana, nasa atong kasing-kasing. Ayaw tuguti nga ang kalibutan, mo fill in diha og mga pulong, og mga batasan, og unsa diha mga igsoon, that will affect the function of your eyes. Kaysa diha mo tan-aw ka sa tao, kaning tao lang gyud, kompleto man ning tao, naibati, nainindot. Di ba? Pero kung wicked ang imong heart, when you look at a person, ang imo na matan-awan niya kung bati, ang bati ra gyud matan-awan nimo, mayon ay ka nga wa kay chance. Wa kay kanang ug sa kwan pa kanang pinulungang kaliba, wa kay probitso. Ang ingnon na mga tao, mga igsoon kanang useless ba? Oh, useless. Why probitso? So, pangitaw sa meaning anong probitso, ha? Pero mo na yung mga pamulungon, mga igsoon, nga madungga na to. Wa kay kapuslanan. Oh, yun na ba? So,
Mao din ay mabasa nimo sa usa ka tawo, pero katong mga righteous o kasing-kasing, when they look at a sinner, no, a person nga naa diha sa sala, ang makita nila is the potential to change. Nga pwede pa ni siya mausab. Pwede pa ni siya mapanday ang iyang kinabuhi. Because we have the greatest book. Na kung magamit lang yun nato para ayuhon ang usa ka tawo mga kaigsunan, maayo gyud siya. Pero kung mo decide ang kanang imong giayo nga di na siya maayo, wa na gyud tay mahimo ana. But do not decide. Let them decide. Do not decide for other people. Ang ato is to help them change their life na mahimo silang nindot. Kay mga bati, good biya ta. That is the plea for purity, mga igsoon. In verse number 48, ingon diri gibalik mga igsoon, where the worm dieth not and the fire is not quenched. So, atong makita mga igsoon nga naaragyod na sa atong pag-alaw. Depende kung sa isod sa imo kasing-kasing. Let me close in Luke chapter 12, 4-5. In verse number 4, tanawa, conclusion. And I say unto you, my friends, kisay giingnan ani? Luwas o di luwas? Luwas. So, pananin nato ha. And I say unto you, my friends, be not afraid of them that kill the body, and after that have no more that they can do. So they cannot harm your soul. So what Satan can do is to harm your body, to use your senses, to use your arms, your feet, your eyes, and the rest nga part sa imong body. He can use it to destroy you, mga igsoon. But he cannot do anything to your soul nga maadaan niya ngadto sa impierno. He cannot do that. Kay secured na ka diha sa Ginoo. So niyon diri sa Bible mga igsoon, ayaw ka hadluki na. Di na ta mo sigot og tao, diretso ta si Yawa mga igsoon. Ayaw ka hadluki ang Yawa nga kaya ra niya nga mo destroy sa imong body, but he cannot destroy your soul. Kaya ang imong kalag natago na ngadto sa Ginoo. Ingon sa verse number 5, but I will forewarn you, whom ye shall fear. Fear him, which after he hath killed, hath power to cast into hell. Yea, I say unto you, fear him. Kinsa may angin na itong kadlukan? Ang Ginoo, dili ang Yawa. Madlok man ka si Yawa, nga luwas man ka. Pwede siya makaharm sa imong lawas. But after that, that's it. Unya, do you think that God cannot replenish what the devil destroyed in your physical life? Kaya niya ibalik na mga igsoon, basta naaragyo ka diha sa Ginoo. Pero ang angay na itong kadlukan, kana makadestroy sa both body and soul. Pasalamat ng yun nga di tabawian sa kaluwasan. Pero literal magyud na mga igsoon that God is the one sending souls to hell, not Satan. Kaya mo sa ibuhat ni Satan, igsoon, naghuwat na siya dito kasi mga hug. But he cannot literally get a soul and bring to hell. It is God, mga igsoon, nga may mulabay sa kalag ngadto sa impierno. It is God that will make that decision. So after nga ma-destroy ang imong body, kaya po niyang i-destroy ang imong soul dito sa hell. Si Satan, wa siya mahimo ana. Mao na atong kahadlukan. Do kita luwas na ta karon, pero hinumdumi mga kaigsunan, it will displease God when we allow the devil to use our life as a tool para ang mga tao maadtog impierno instead maadtog langit. Kay kita, ang reason nga nung giluwas tas Ginoo para mangagnit ag uban nga mga tao katong gitawag og lost nga madaan nato sila didto sa trono sa Dios para sa kaluwasan. Mao man ang reason nga nung giluwas ta. Mao nang gitudloan ta si Ginoo about character, about attitude nato, unsa man ni atong attitude, about focusing on the right thing, not self.
Bisan gani sa pagkuan nato, pagpanginabuhi, not for selfish gain. Gitudloan gyud ta tanan gyud areas kinabuhi mga igsoon. Para ma-maintain nato ang atong purpose nganong giluwas ta. So that when people look at us, hear us, or listen to us, mga igsoon, makita nila ang hope sa kaluwasan. Ha? Dili kay sa diyang naminaw sila, sakto man imong tudlo. Pero sa diyang nitanaw sila sa imong kinabuhi, di man mao imong gibuhat. So nahugan double standard. How can they believe? Action speaks louder than words. Muna mapakgang mga igsoon ang ilang desisyon nga musud diha sa tiilan sa Ginoo mga igsoon. Mao man gitawag og tiilan sa Ginoo diha, mao man footstool niya naaman sa simbahan. Mapakgang na. It is because ang atong kinabuhi wala siya nasibo ngadto sa expectation mga igsoon. Di ba? But we cannot choose who will stay and who will not. Bisag unsa pay buhaton nato tanan, bisag ato pa iladlad diha atong kinabuhi mga kaigsunan nga mo sacrifice pud ta, but they are not being chosen by God, we cannot do anything about it. Basta nga ito lang i-make sure. Ngay gabot sa panahon, nga mo atuban na tas Ginoo, dili ta guilty sa mga nanglabay natong kinabuhi. Di ba? Kaya di man ta ka judge gyud kinsa, unsa, asa. Di kita ka judge ana. We cannot pinpoint ba kung unsa gyud. Ako wadyo ko nagdahom nga kamo. Kamo nagdahom mo nga ako. Wala gyud, nag-abot ra gyud ta. Unya kay nag-abot naman lang gyud ta. Ato na lang gyud ning abuton atong kinabuhi. Kaya nag-abot na ta nya atong lagyoon. Unsa man na? Di ba? Mo nagkingon ba, you cannot choose a parent. You cannot choose parents. Nigawas ka diha, nakadiha. So paggawas nimo diha, dito na ka gusto mo gawas, di na ka pwede mo balik. Di na ka pwede mo balik jud. Kaya na makadiha gipalusot sa Ginoo. Iyan ang desisyon, di na mabalik. Pariya na sa simbahan. Diin ka gibutang sa Ginoo, diha ka gibutang. Kung mo desisyon ka, nga gupuon mo ang desisyon sa Ginoo, kinsa ka? Kinsa ka? Uy, paminaw mo, kinsa mo? Ang reason na gyud nganong mobalhin ka, kay nayawaan na tong simbahan imong gigikanan. Ang mga, dili man ko gibutang sa Ginoo, nangayawa naman may alin, mayawa na po ko gapil. Nausab naman yung doktrina sa abong simbahan. Osbon po din akong ako akay, dili jud ko gibutang sa Ginoo. Obey God rather than men. You should be wise enough. Pero samtang nagsunod na mga igsoon ang pastor diha, nagwali na kung unsay sakto. Sakto nga doktrina, sakto nga kuan. Nganong imo man ang pasipadaan? Ang Ginoo mo ga-decide nga kita. Who are we? Nga ato na siyang i-question. Ano bisag unsa kagahi ang inyong ulo tudloan? Di ko kaingon sa Ginoo, Lord, nganong kaniman sila, Lord, oy. Kay bawsad ko, kamo nga naminaw diha, ningon sad mo, Lord, nganong kaniman akong pastor? Unya, tanan na itong istorya, nag-abot dito sa Ginoo, mga kaigsuunan. Husayon, tani atong kugalingon, oy. We should not question God. Ang atong pinaka-best nga mabuhat, mga igsoon, pareha sa managsuon, kamo magyud, pareha na magyud mo ginikanan, pag tinabangay na lang mo. Nganong naa magipasakitay sa usag-usa? Kay usahay kaning managsuon, may dugay husayon. Ngano ka na ba, no? Pero na naman nag-isulti sa Bible, ang imong pinaka-persecutor na sa imong household. Because that is the matter of faith. Muna, mas tamis ang relasyon sa espirituhanon kaysa physical. Mao na siya nahitabo. So, diri sa church atong kalipay, dili nato ni pasipadan. No? Mo ni nakanindot mga igsoon. So, mo na gitudlo sa Ginoo sa kabahin sa impierno. So, dapat ato gyud ni nga hinumduman sa atong paglakaw-lakaw mga igsoon.
Makasugat tag tao, langit na baka ni siya, no? So, saan ito pagsuway? Atong bunalan para makaibaw kag asa padung siya? Sultiit, tanan. Pag naay possibility, naay potential, mga igsoon, for you to share, share. Amen? Unya, pag naay i-command extra mile, ihatag sa Ginoo sa imong kasing-kasing, you do it. Then proceed to discipleship. You can tell as many as you can. But I know that we cannot disciple all of them. Make sure nga naadyo kay i-disciple, mga igsoon. No? Naadyo kay i-disciple. Maybe makaya nimo usa, duha, ay lang usa, oy, gamaya po na. Sugod lang ta sa 5. 5, 6, 7, 8, siyam. Bisag hantod lang na po. Kay si Christ, 12 ra gud iya. Tanawag unsay resulta. So what will happen if you have 5? Para na sa Linan Green ba? 33,000 o 39. Bisag na lang kay tag 5 ana. So na kay 10,000 ang adlaw. Nganong imo magyon nang ihit ng 33 o 39? Mabuang ka anag di na maabot. Nakasabot na igsoon. So daghang kay mga kalag makita na to. Unya, mura kang maburden ba? Mas maigi maluwas ni sila tanan. Ay, nga imo medyo hagu-haguon na imo kagalingog una-una. Pag siguro na dihag tudlo og pipila. Mura man nagibuhat ni Christ. Nipili siya 12 mga igsoon. Tuara na tanan dito sa kanang Jerusalem, tuara na dito sa Israel, tuara na dito ang kanang iyang gipili. Tanawag, asa tadapit. Di ba? So mo na may tabo kung ang tanan manulti lang. Kung ang tanan mahimo lang responsible to tell others about what you know. Mukatag na wala kay bawo nang abot na layo na kaayo. That is the power of discipleship. Duplication, multiplication. Mao na siya mga igsoon. So praise God for this message. I hope nga ato gining hinumduman mga igsoon nga perting paita sa impierno. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we are so grateful, Lord, for this message that you have given to us. Salamat kay Lord sa imong papahimatngon kabahin sa impierno. Kay usahay tungod kay kami luwas na murag amo nang gibaliwala ang kapait sa silot sa impierno. Pero salamat kay Lord sa imong pag-refresh sa among unahuna. Kay bisan tuod nga dili mi mahiadto didto, apan daghan pa kaayo nga wa kadungog sa mensahe sa kaluwasan og tuwa pa dong ang ilang kalag didto. Maybe ang uban nila suod namo nga higala. Kapamilya namo. Among katrabaho. So please Lord, tagay mi og kaisog sa pagpanulti ngadto nila. So that mausab sad ang ilahang destinasyon sa kalag. Imbes padung sa impierno kay bayad sa sala, padung na sa langit kay napasaylo na ang ilang sala. Salamat kay Lord, dini nga invitation. I pray that you will bless your people to come, to pray to you, O Lord, nga magamit sila sa pagpangabig og kalag. Magamit sila sa pagpanulti sa uban para dili sila mahiagom sa silot ngadto sa impierno. I pray, dear God, that you will bless your altar now as they come, O Lord. For your glory we pray. In Jesus' name, amen. Amen. Alright, nag-desire ka mga kaigsunan,